So, hello guys, what's up? It's me again, si Mima Alicia nyo. Nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, yun na nga ho guys. Meron hong maangas at bagong development ngayong araw. Hindi kasi effective yung hunger strike ni Ka Eric at ni Lorraine Badoy. Hanggang saan naman kaya ang itatagal ng dalawang yun, ano? Ay gumagawa sila ng way para makalaya sila. Gugutumin daw nila yung kanilang sarili. Pero anyway, hindi yun effective. Hindi ho naging epektibo yung galawang Hokage nila. So, meron hong bagong development ngayon, guys. Hindi lang pala suspension ang patutunguhan ng SMNI ng kaisa-isang anak ng Diyos na si Pastor Kibs. Hindi lang pala suspension ang patutunguhan nun, kundi revocation. Ang sakit nun sa bangs, guys, revocation. Kasi, ang revocation, guys, tatanggalan sila ng prangkisa para mag-ere sa Free Air TV. Samantalang ang suspension, meron ng specific time frame kung hanggang saan sila iso-suspend, merong specific date. Diba? Kung sabihin na lang natin, 1 month suspension, 2 month suspension, diba ganun? Meron hong specific time frame. Pero sa revocation, guys, wala. Kasi tatanggalan sila ng prangkisa para hindi na sila makapag-ere sa Free Air TV. Yun ho yung mas malupit ngayon. Yun ho yung nakita kong napakaangas. So, bakit ang tagal-tagal pa? So, i-push nyo na yan. Kasi, guys, may process pa rin pala yun. So, iba pala yung process ng suspension, iba din pala guys yung process ng revocation. Kasi napanood ko to sa video ni Johnny Pimentel with Karen, Kalad Karen. Anyway, papanood ko sa inyo yan mamaya. So, paparinig ko lang baka mamaya ma-strike tayo. So, ayoko na mangyari, ma-copyright yung ating channel. So, anyway, iba guys yung procedure ng suspension at revocation. So, kapag suspension, ang gagalaw lamang ho dyan yung Congress at yung NTC. So, pwedeng dalawa lamang ho silang gumalaw dyan at masuspend na itong SMNI. Pero sa revocation, guys, iaakyat ho ito sa Senate. So, gagawa sila ng resolution na nag-urge na ipaparevoke yung prangkisa ng SMNI. So, anyway, sa mga hindi guys nakakaalam, ito pakita ko sa inyo. Kahapon, nung isang araw pala, 'di ba, nagpasa ho ng House Resolution si House Assistant Minority Leader PBA Party List Representative Migs Nograles. Nagfile siya ng House Resolution 1499 na hinihimok ho ang National Telecommunication Commission or yung NTC na suspindihin ng operasyon ng SMNI, ng Sunshine Media Network International SMNI sa kanilang pagva-violate guys ng terms and condition sa prangkisa under Republic Act number 11422. So, mayroon kasing nilabag si Kibuloy dito yung paglipat ng corporate ownership, wala palang prior approval ng Congress as a requirement. And then, may issue din yung kanilang broadcaster kasi hindi din miyembro ng KBP. At yung issue nga din nila na totoo dito is yung 1.8 billion. So, 'di ba, from 1.8 billion talaga namang kinalkal, hinalungkat lahat kasi kapag hindi yan hinalungkat, guys, patuloy at patuloy pa din silang gagawa ng fake news. So, which is hindi yan good na imagine ginagawa silang source ng mga tao na sasabihin, ay, ganito pala yung ginasta. So, hindi po pagtatanong ang ganoong klase kasi yun yung palusot ni Ka Eric Nagtanong lamang daw ho siya. So, anyway, hindi pwedeng gawing palusot yung nagtanong ka tapos ginagawa kang source of information ng ibang tao. So, anyway, yun na nga, nakakulong na din ngayon si Ka Eric at itong si Lorraine Badoy. Nasa detention na sila ngayon. So, ito na nga, yung napanood ko sa interview ni Johnny Pimentel dito kay Karen Davila, kay Karen, yan. So, sinasabi dito na hindi lang pala suspension ang pinapangarap nila, kundi iaakyat nila ito sa revocation. So,
Ang mangyayari kasi nito guys, yung revocation, pagbubutuhan ito ng mga kongreso at magpapasa sila ng bill, 'di ba, para ma-revoke ang prangkisa ng SMNI. So, yun na nga, ipanood ko muna sa inyo guys yung video. Ay, hindi video. Audio lang kasi baka maano tayo kasi video to ni Kalad Karen eh. Alam nyo naman yung yung mga doon sa network nila Kalad Karen, mahirap na eh, baka maano tayo. So audio lang muna. Forward. YouTube has acted. YouTube has already shut down Kibuloy's channel. We know the cases against Apollo Kibuloy in the United States, trafficking cases, human trafficking cases, also their rights abuses against him. So YouTube has acted. So clearly, it is within the power of Congress to revoke the franchise. What is the possibility of this, Representative Pimentel? There is really a big possibility in a revoking. In fact, yesterday, for the information of everyone, we already passed a resolution urging National Telecommunications Commission to suspend the airing and of SMNI. So it is now up to the National Telecommunications Commission whether they were up on it. And then we will have another hearing. I believe there's a bill actually that is being passed to revoke the franchise of SMNI. And based on the two hearings that I attended, we have evidence proving that they have violated several sections of the franchise, and it is a ground we have every reason to revoke the franchise. Okay. And what are you seeing? Will the plenary vote on this? How will it work? If the Committee on Legislative Franchises finds the violations, the committee recommends the revocation. Do you take a vote in the plenary? Yes, it will be brought up to a vote. And again, it will have to be concurred by the Senate. That is the process of our legislative body, no? So there will be a bill filed. Then it will be voted upon by Congress. Then upon approval of Congress, it will have to be concurred by the Senate. Okay. I'm curious, the charges against Apollo Kibuloy... Ayan, in-stop natin. Ano ba tong camera ko? Bumababa yung sa may ring light ko. Anyway, yun na nga. Nawala tuloy si Mima. So, malinaw naman ho ang pagkakasabi ni Johnny Pimentel. Yan, na ang pinagkaiba ng suspension dito at ng revocation. Kasi, suspension, pwede yung NTC lamang at ang Congress ang gumalaw dito. Pero nagpasa sila guys ng bail, pinagbutuhan ng Kongreso para ho ma-revoke ang prangkisa ng SMNI. So, guys, mas malala yan. From suspension to revocation. Oh my goodness, totally grabe, no? Kung nag-iisip lang sana ng matino, itong anchor ng SMNI, hindi basta-basta nagpapakalap ng fake news to the point na magbabalita, hindi na tama, diba? Anyway, yung ginawa nilang yan serves as a lesson. Serves as a lesson na din yan para sa mga ibang broadcaster. Well, anyway, ang ibang mga broadcaster naman kasi guys, miyembro ng KBP, meron ho silang sinusunod na tawag doon, Code of Ethics. Samantalang itong anchor ng SMNI, wala. So talaga namang, 'di ba, nambubullshit lang sila sa kanilang channel, ang toxic pa nila. Anyway, tingnan na lang natin yung mga susunod na na eksenang ganap. So, ang tanong, sino nga ba ang hahawak dito kapag naakyat na yan sa Senate? Yan yung tanong natin dyan. So, antay na lamang ho natin kung sino ho yung naka-assign dyan. Anyway, it's me again guys, yung Mima Alicia nyo. Tagbabalik ulit para sa ating panibagong video.